Magandang araw sa Kalant Moms! So today medyo makulimlim yung panahon kaya naisip ko na lang maglinis dito sa taas ng bahay namin. Parang veranda namin. At naisip ko mag-replant na rin ng aking pinugot na Chloe. Yun na stem rot ko na Chloe. Dito medyo winawalis-walis ko lang. Kasi tagal ko na rin itong di nalilinisan. Yung ibang halaman dyan, binaba ko na rin sa baba namin kasi nga, wala nang araw dito. Usually, ang araw dito sa taas, mga bare months, October, November, tapos diretso na yun hanggang summer. Tapos mawawala siya ulit. So, yung mga halaman ko naman dito, kahit wala silang araw, okay naman sila. Hindi nga lang sila nagkakaroon ng new growth kasi walang direct sun. Pero buhay naman sila. Mas maliit lang yung tubo ng dahon nila, napansin ko, pagka wala ang sikat ng araw. So yan, dito, nililinis ko na lang yung mga damo-damo dyan, dahon na nililipad. So ito yung Chloe na stem rot noong biglang uminit ang araw, sumikat ang araw. Matagal na siya, parang ilang araw na rin to dito naka air dry. Pwede naman to direct na i-plant pero may busy kasi ako kaya hindi ko siya na tanim agad. So, yan. So okay naman yung mga stem niya, hindi naman nagmashi. Yan. Tapos dito, wala akong garden soil pa eh. Parang ang gamit ko na loam soil. So ito, nagdadagdag na lang ako ng river sand na binigay sa akin ng kapatid ko. At saka yung natira ko pa na soil mix na may konting loam soil. Pero parang mas maganda talagang gamitin yung pumice, tapos may ano tawag doon, rice hull, at saka yun, yung garden soil. Mas magandang combo yun. Or pwede naman kahit ano, pero pagdating naman ng bare months, lagyan nyo na lang siya ng vermicast para kahit pa paano may makuha sustansya. Yan, hinahalo ko na lang dyan yung natira dun sa soil mix ko. Mas malalaki yung pumice na nandito eh. Parang munggo size yata to. Munggo size ba yan? Sa dating naman sa fertilizer, hindi ako gumagamit pa ng Osmocote. Hindi ko pa natatry. Kahit naman dati, nung bago ako mag-stop, bihira ako maglagay nun sa halaman ko. Ang ginagamit ko pa nun, Nutricote. Ngayon, ang ginagamit ko pa lang, or nagamit ko pa lang, is yung vermicast. Okay naman siya. So, dito, tatanggalin ko lang tong nasira na stem. Diyan ko pa rin siya itatanim. Kasi nga, wala pa tayong pots, di pa tayo nakakabili. So, okay naman siya dyan kasi, naman terracotta. Sayang to kasi isang taon na rin to sa akin, Chloe na to eh. Yun lang, talagang siya, nahirap siya pag nasikatan siya ng araw. Pagkatapos umulan. Para siyang natutusta or naluluto. Yan, diba? Ang ganda pa naman ng rooting system niya. Yung baby na nandyan, hindi ko na yan tatanggalin kasi may ugat na naman yan. So, mag-absorb na lang siya dyan ng nutrients. Dyan na rin siya lalaki. Or tignan natin kung tanggalin ko siya kapag nagsira na rin yung stem na kinakapitan niya. Yan, tatanggalin ko lang yung mga nalumang ugat. Pagdating naman sa soil mix, hindi naman ako masyadong choosy. Kung ano lang naman ng available, yun lang ang ginagamit ko. Hindi na rin ako bumibili ng mga mamahali na soil mix. Kung ano lang yung available sa area ko, yun na lang ginagamit ko. Itong river sand, ngayon ko pa lang siya gagamitin. Titignan ko kung maganda yung result sa halaman. Yan, pupunuin lang natin ulit tong pots.
pagdating sa palm size, mas maganda yung ganitong size eh. Napansin ko lang. Parang hindi siya ganun kasakal ang ugat. Tapos yun, ginagawa ko minsan kapag kunyari natutuyo na yun sa ibabaw na mga, or bumababa na yung soil sa pinakababa ng pot, dinadagdagan ko na lang siya sa ibabaw ng garden soil. Or kaya, yung vermicast, nilalagay ko siya sa ibabaw. Hindi rin kasi ako mahilig ng replant ng halaman. Kasi sa area namin, lalo na pag madalas kasi maalinsangan ng panahon, tapos pag nag-replant ka, parang naninibago yung halaman. Try ko na yun talaga sa area namin pagka nag-replant. Kasi laging humid eh. Saan na pala ako? Cavite. Sa Bacoor, kaya hindi ganun ka yung weather din dito. Pag mainit, sobrang init. Pagka malamig naman at mahangin, sobrang hangin naman. So, sa tingin ko, mas tama talaga na gumamit na lang ng terracotta pots din. Kaya pinagsiksik ko na lang siya dyan. Naisip ko rin kung ilalagay ko siya sa malaking pots eh. Pero kasi okay naman na siguro dyan. Yan. Tapos yung natira na dalawang magkadikit na heads, isi-separate ko na lang siya ng paso. Kasi hindi na siya kasya. Yan. Okay na yung isa. So, dito naman tayo sa twin heads na Chloe. Same din. Nadagdagan ko na lang yung nasa ibabaw. Since malinis naman tong pots na to, mga dating tinanim ko lang na leaf propagation ko. Tapos ito, puputulin ko na lang. Hindi ko na siya air dry, hindi naman tumaselan, tsaka tuyo naman yung soil mix. So, pwede na yan, diretso tusok na lang dyan. Yan, tusok mo lang dyan. Pwedeng i-dip pa rin sa cinnamon, pero hindi na rin kasi nagmamadali na ako dyan. Yan, okay na. Siguro palalakayin ko lang siya dyan, tapos itatanim ko ulit sila sa medyo or bibili ako ng clamping na Chloe, tapos i-add ko sila dun. Yan baby na yan, lalaki na lang sila dyan, tapos magkakaugat sila sa sarili nila. Siguro mga 1 week, 2 weeks magkakaugat na yan. Since maganda naman yung panahon na hindi na ganun kainit, kahit medyo maulan. Tapos saka ako didiligan. Siguro mga after 1 month ko na to didiligan. Hindi kasi ako madalas magdilig talaga. Pero pag kunyari bare months na mga November, December, madalas na every once a week na. Kasi mas mabilis na lumaki ang halaman nun. Ito dito, nilipat ko siya muna dito sa mas malapit sa mahangin na area. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!